Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa YouTube channel na ito at sa mga bago pa lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga lahat ng mga nagla-like, nag-tweet, nag-share, nagsusubscribe at saka nag-a-add sa akin sa Facebook. Maraming salamat po. At yun sa mga ngayon pala nakakapanood, kung gusto nyo pong mag-subscribe sa YouTube channel natin, ito ay Judge Summer 99. Paki-search na lang po. Marami tayong videos na tungkol sa programming, most specific sa Visual Basic sa 6.0. Balak ko na rin tapusin to, siguro mga 10 videos na lang. And then baka gumawa naman ako ng tungkol sa PHP programming, no? Pero as of this time, meron tayong gagawin na tutorial na ni-request sa atin sa Facebook, okay? Kaya kung hindi nyo pa po ako na-add, try nyo po akong add sa Facebook, JudgeSummer99 at yahoo.com, o kung may Twitter po kayo, teacher_Jason, or sa website natin, dalaw rin po kayo. Nandun kasi lahat yung mga video nakaayos per topic. It's top8techsoft.com. So, dalaw lang po kayo. At kung maaari, share rin natin sa iba. Hindi naman tayo mawawalan kung share natin. At kung nagsusubscribe po tayo, that is much better kasi pag may mga bagong video, agad tayo mabibigyan ng alert. Okay? So, okay, ano bang topic natin today? Ang topic natin is kung paano mag-save at mag-retrieve ng image file sa database, okay? Bago ko gawin to, nag-post ako sa Facebook at marami nagre-request ng klase ng database na gagamitin, MySQL daw or MS Access. Yes, alam ko merong mga disadvantage yung both na database, okay? Pero yung klase ng programming na gagawin natin o pagsasave ng data na gagawin natin is kahit anong database siya, okay? So, kahit anong database yung gamitin nyo, pwede nyo gamitin itong paraan kung paano mag-save ng image file sa database, okay? Kailangan nyo na kasi malaman yung sekreto kung paano ginagawa. Actually, maraming paraan para gawin Pero yung ibang paraan kasi masyadong mabigat o mabagal gawin, okay? So kaya habi ko nga sa aking post sa Facebook, habi ko medyo advanced tong topic na to, okay? So isa rin, bago nyo sana panoorin to, advice ko sana panoorin nyo muna yung video about sa pag-create ng login, okay? Pag-create ng login, authentication sa Visual Basic, no? May video na ako nakapost na ganun. I think that is 40 minutes. Panoorin nyo muna yun kasi yung klase ng pagkoconnect ko sa database is katulad ng ginawa ko doon. Mas maganda pag-aralan nyo muna yon kung paano mag-connect ng database to Visual Basic bago nyo panoorin to. Kung nakuha nyo na yun, good, mas maganda siya. Kasi dito hindi ko na ipapakita yung pagko-connect ng database, okay, para mas mabilis. Paano na ito tumagal. Gumawa na rin ako ng mga templates para mas mabilis. Papaliwanag ko na lang paano nangyari at saka kung ano yung mga halaga ng mga codes na tinype doon sa mga specific na events at saka mga objects na meron tayo. Okay? So, simulan na natin, no? Unang-una, syempre kailangan natin ng database. Okay? So, kay Access man or MySQL yung gagamitin nyo, siya pa rin yung prinsipyo. Okay, so sa puntong ito, ang gagamitin ko is MS Access. Okay, 2007 version to, pero naka-format siya ng 2002 to 2003. Okay, ang mahalaga dito is kung paano yung itsura ng database. Okay, so gumawa ng database, ang pangalan ng database is profile. Pag pumunta tayo sa design view niya, okay, meron akong 4 na fields, ID name or ID num. Ito ay para sa ID number. Okay, ito yung magiging primary key natin para kapag nag-search tayo ng data, walang katulad yung data. Next, L name for last name. So, ang data type niya is text. F name for first name, ang data type niya rin ay text. Ang mahalaga dito yung pick.
Okay? Dito natin isa-save yung picture. Siyempre, ito sa ID number. Sa last name, yung last name. Sa F name, yung first name. Sa pic naman, dito natin isa-save yung picture. Okay? Ang hindi kasi naiintindihan ng iba sa pagsasave, ang gusto nila i-save yung buong picture sa database. Pwede yun. Pwede yun. May mga ganung paraan. Ang problema kasi, pag sinave mo yung picture sa database, ang nangyayari is nakaklag or nabibigat ang masyadong database. Remember, mabigat na data ang image, no? So, at the same time, pag nag-save ka ng picture sa database, may dalawang paraan eh. Ang gagawin nila, i-convert muna sa binary yung picture bago ma-save sa database. Okay? Pag ni-retrieve mo yon, ganun din, two-way na naman. To convert muna yung binary yon sa image para ma-show mo o mapakita mo sa form. So, mabigat siya. Mabigat na trabaho. Okay? So, yung gagawin natin mas madali. Kung mapapansin nyo, ang data type na ginamit ko is memo. Okay? Bakit? Bakit hindi text? Kasi ang gagawin natin, hindi yung mismong picture ang isa-save natin, kung hindi yung path kung saan nakasave yung picture. Okay? Assuming na meron kang isang folder kung saan sinasave mo lahat ng images. Okay? Halimbawa, profile to, lahat ng mga picture na tinetake mo, profile mo, sinasave mo sa isang folder. Okay? So, yung path niya ang isa-save natin. Mas mabilis. Kasi unang-una, strings lang yon, hindi na kailangan mag-convert. Kailangan lang tawagin kung nasaan yung image, saka i-show yung image dun sa Visual Basic. Mas mabilis, mas magaan. Hindi mabibigatan yung computer sa paglamas ng image. Okay, yun ang kailangan natin. Bakit memo yung ginamit natin? Memo yung ginamit natin kasi kapag text, mayroon siyang limitations. Ang limitations ng text is dapat 255 characters lang siya. Kapag yung address ng path mo ay mas mahaba sa 255, ang mangyayari is magkaka-error ka. Okay, mapapansin mo magkaka-error ka. Kasi yung path mo nga is hindi kakasya dun sa database mo. Kasi nga 255 lang yung limitations ng isang text na data na data type. Kaya ang pinili ko is memo. Bakit? Or memo. Kasi mas malaki to kaysa sa 255. Okay? So, kung kahit mahaba ang iyong path, masasave mo siya nang wala kang error at makakapag-retrieve ka nang wala kang error. Okay? So, yun yung paliwanag kaya ito. Kung SQL man yung gagamitin mo, maghanap ka ng data type na mas mahaba sa 255. Alam ko meron eh. Okay? Na-try ko na dati. Okay, meron siya. Yun ang sekreto. So, nung nagsisimula rin ako, text yung ginamit ko eh. Nung nagkaroon ng mga pagkakataon, nag-error ang napapansin ko. Ba't may error? Napansin ko kasi yung palang path nga is mas mahaba sa 255. Halimbawa, yung pangalan ng image pa lang mahaba na sa 255. Magkaka-error ka na. Okay? So, pag nagawa nyo na to, save nyo lang yung database nyo. Okay? So, close ko lang to, no? So, nakagawa na ako dito, Visual Basic, okay? So, sabi ko nga sa inyo, medyo nakaset na siya, no? Para hindi tayo masyadong humaba. At yung style ng connection na ginawa ko dito is style ng connection na ginawa ko dun sa tutorial about logins. Okay? So, kung paano ko kinonect yung database doon, ganun rin. Actually, kung marunong kayo mag-connect ng database, wala nang problema eh. Dire-diretso na to. Ngayon, kung baguhan pa lang kayo, kung beginner pa lang, rather advise you na panoorin nyo muna yung mga YouTube channel, yung mga YouTube videos ko sa YouTube channel na ito para mas matutunan nyo kung paano mag-connect ng isang database sa Visual Basic. Meron tayong tutorial kung paano mag-connect ng Access database. Meron rin tayong tutorial kung paano mag-connect ng MySQL database. Ano man yung paraan na gamitin nyo, kung sinundan nyo yung video ko, kahit Access man o MySQL yung gamitin nyo, okay, pareho lang yung kakalabasan. Okay? Yes, gaya na sinasabi ko, may pare-parehong disadvantage yan. Pero ang punto dito, that alam mo yung trick kung paano i-save yung image. Yun yung punto natin, hindi yung database ang punto natin dito.
Okay? So, continue tayo. Dito, isa din sa mga trick dito, mapapansin nyo mayroong black part dito. Okay? Mapapansin nyo dalawa to, no? Dalawang object. Ito ay isang picture file. Yung gray part ay picture file. At yung nasa ibabaw niya, nakapatong ay image file. Okay? Bakit ko ginawa to? Ginawa ko to kasi kapag niload mo yung picture at gumamit ka ng picture file lang, karaniwan kung malaking picture, mas malaking picture dun sa image mo, o mas malaking picture sa picture box mo, hindi siya lumalabas lahat. Okay? Gumamit ako ng, pinatong ko yung image file sa picture para makulong or ma-restrict kung gaano lang kalaki yung isang image. Tapos sa image file ko, i-connect yung picture na ilo-load ko kasi ang picture file ay meron siyang kakayahang i-stretch. Okay? Ano ba? Kung masyadong malaking picture para dito sa size na to, pipilitin yung pagkasyahin ng hindi madi-distort o hindi mapuputol yung image. Okay? Kahit mas malaki siya, pipilitin yung pagkasyahin. Yun yung kagandahan ng image file. So parang yung picture file is pang restrict kung gaano kalaki. Yung picture file is para ang image file, ang picture box ay pang restrict. Ang image object nito is para ma-stretch or makuha yung buong image nang hindi napuputol. Okay? So yun, no? Ito yung unang trick doon. Ikalawa, gumawa tayong tatlong buttons dito. Okay, load pictures, save profile, at saka search profile. Mamaya kasi, pagka-save natin, dapat ma-retrieve rin natin yung image, di ba? So, yun yung maganda doon. Hindi ka lang mag-save, mag-retrieve ka pa. Then, actually, hindi nilalabas to. Nilabas ko lang to for educational purposes. Ibig sabihin yung path. Hindi naman na kailangan makita ng user mo yan, no? Pero nasa yung kung gusto mong ipakita sa kanya. So, kaya ako nilagay ito dito para makita nyo yung gaano kahaba yung path kung sakali na masasave sa database. So, maiisip nyo na tama nga na gumamit ng ibang klaseng data type maliban sa text kasi mag-e-error ka nga kung more than 255 yung sasave mo. Pag save mo, wala kang error eh. Mag-e-error ka sa retrieving kasi mapuputol yung path. Pag ni-retrieve, sabihin either wala yung image o hindi makita kasi putol nga yung path, hindi mababasa ng maayos. Then, label lang to, no? Label lang to mga may kulay na to. Label rin tong ID number, last name, saka first name. Then, meron akong text boxes dito, 3. Okay? Dito natin tatab yung ID number, last name, saka first name. Isa pang trick dito is tong common dialog box. Okay? Pag wala kang ganito, hindi mo ma-open yung file na isa-save mo. Gagamitin mo to para i-open mo. Okay? Wala to sa regular toolbox na makikita mo sa gilid. Mapapalabas mo lang to kapag nag-right click ka sa may toolbox mo. Click mo yung component. At pupunta ka sa Microsoft Common Dialog Box, Dialog Control 6.0. Be sure na may checkmark. Pag in-apply mo yun at nag-click ka ng OK, ito yung lalabas. Maglagay ka lang ng isa dito sa form mo. Okay, huwag kang mag-alala kahit palakihin mo yan, hindi lalaki, hindi rin lalabas sa runtime. Okay, andyan lang siya para magamit yung mga commands na nasa loob niya. So gagamitin mo yan para magbukas ng navigation, para mahanap mo yung picture, okay, at makuha mo rin yung path para ma-save mo sa database. Okay, so ito yung mga requirements mo. Pag kumpleto ka na sa ganyan, okay, first thing first, kailangan nating mag-load ng image muna. So, pakita ko sa inyo yung mangyayari bago papakita sa inyo yung code, no? Para imagination muna, habang nag-imagine, lalabas yung code sa behind sa imagination mo. So, run ko lang to, no? So, eto, simpleng-simple lang. Ang mangyayari is ganito. Pag pinindot yung load picture, okay, bibigyan tayo ng pagkakataon, may lalabas na ganito, okay? Actually, itong lumabas na dialog box na to ay dahil yan sa common dialog box na niload natin kanina. Kung wala kang ganun, hindi mo mapapalabas to. May pagkakataon tayo mamili ng picture. Halimbawa, eto. See? Pag-click ko ng picture, click ko ng open, yung picture na yun is mas malaki dito. Sure ako doon, mas malaki siya dito. Pero pinilit na magkasya dyan sa ganyang kaliit na box kasi nga, doon sa ginamit natin na image object. Okay?
pinilit niya magkasya dyan, which is good. Makita rin nyo di sa may ibaba yung image path kung saan nakasave yung image. No? So, yun yung i-save natin sa database mamaya. So, ganyan yung mangyayari. Okay? So, anong code nito? Okay? So, na-imagine natin kung ano yung mangyayari eh. So, balik lang ako. Okay. Unang-una sa load picture button. Ang code nito is ito. Unang-una, gagamitin natin yung mga codes sa common dialog na niload natin kanina. Ito yun. Okay, so ang unang-una natin, ito, common dialog 1. Ang pangalan kasi nung kanina is common dialog 1. Unang-una, ang ibig sabihin nito is i-blank niya lang kung mayroon man nakatype na pangalan doon sa common dialog 1 file name, i-blank niya lang o buburahin niya lang yung laman. Okay, ito yung code for blank. Ikalawa, doon sa filter niya, tinuruan natin yung common dialog object na i-filter yung mga image na hanapin lang niya. So, ano yung mga sinabi natin na hanapin lang niya? Para hindi magka-error tayo kasi remember, pag hinanap niyo yun, ilo-load natin sa image object. Ngayon, kung hindi image yun, mag-error tayo, di ba? So, tinuruan natin siya na i-filter yung mga bagay na kaya niya lang hanapin o ipakita sa pamamagitan ng JPEG. Okay, sabi natin lahat ng JPEG, asterisk.jpg, and GIF file. So, asterisk.gif file. Kung may alam pa kayong mga ibang image files, walang problema yon. Okay, actually, naglagay tayo ng all files dito. Okay, para kung sakali lang na hindi niya makita. Okay? So, ang katumbas ng all files is asterisk.asterisk, lahat ng files, okay? So, ito yung filter natin. Ito, para ipakita niya kung saan yung path o kung saan mahahanapin, ito yung dialog box mismo, yung show open. Ngayon, pag may napili tayo na image, okay, yung file name nun ay masasave dun sa label 4. Ito yung label 4. Ito. Actually, hindi file name yung masasave eh. Yung buong path ng image ang masasave. Okay? Doon sa label 4. Actually, mapupunta lang sa label 4 na mamaya isa-save natin. Okay. Ito, filtering rin lang to. Okay? Ang ibig sabihin nito, if length nung strings na kukunin natin. Kung yung label 4 ay walang laman, less than 1. Siyempre, walang laman. Di ba? Kung yung length nung characters na nasa label 4 ay less than 1 or walang laman, hindi mag-close yung dialog box. Okay? Example. Ganito yan. Load picture. Ito yung file name, di ba? So, wala siyang laman. Okay? So, pag in-open mo yan, walang mangyayari. Kasi wala siyang ma-open. Okay? Yun yun eh. Yun yung kwenta nung kanina nung code natin na pag length exit sabi siya, wala kang gagawin. Kapag less than 0, wala kang gagawin. Hindi mo pwedeng i-open. Bakit? Kasi wala naman laman. So, pwede mo lang i-open kapag ganyan, may laman na. Okay? So, dun lang pwedeng i-open. Balik tayo. Yun yung ibig sabihin ng code sorry, saan yun? Na ito. Okay? Yung ibig sabihin niya length. Okay? Haba ng characters. So, naka-trim down siya. Ano yung iti-trim? Yung label 4. Kapag less than 1 daw siya, exit sub o wala kang gagawin. Pag nangyari na yon at may napili na siya na image, sabihin na napili na siya at nag-click siya ng open, kung ano man yung nakasave sa label 4, ay mapupunta sa load picture, okay, na properties ng image 1 mo at lalabas na sa image 1. Okay, kaya image 1 picture is equals to load picture. Load picture yung property niya yan. So, anong malo-load? Actually, hindi yung picture ang malo-load. Anong malo-load? Yung path ng picture na naka-save na o nakalagay na sa label 4 kasi hinanap mo siya. Okay? So, I hope maliwanag tong parting to, no? Simple-simple lang. Ito, blankohin niya lang. Pagkabukas mo, blanko yung file name. Filter ng mga file na pwedeng buksan. Pagbukas ng dialog box, okay? Pag may napiling picture, mapupunta sa label 4. Pag walang laman yung label 4, walang mangyayari, hindi pwedeng i-open. At kung sakasakali na may laman na, maglo-load yung path sa load picture na properties ng image 1 at lalabas yung picture.
So, wala pa nasi-save. Ang nangyari, napili pa lang yung picture. Balik tayo. So, halimbawa, gusto natin i-save sa database, no? So, simple lang. Sa save button natin o save profile natin, napakasimple nito. So, yung databasing nito is katumbas o parehong-pareho ng database style nung ginawa ko sa login. So, una, nag-set tayo ng isang variable. Okay? Itong variable na to, isang record set. Okay? Or table ang record set. Sabi natin, buksan mo tong table na to. Anong table yung bubuksan? Ang pangalan ng table ay profile. Ito yan, di ba? Buksan mo daw yung table na profile. Okay, actually nakasave na yan. Ayun na actually may ginawa ako. So, buksan mo daw yung table na profile, sabi dito. Okay, pagkabukas mo, anong gagawin? I-save mo to or i-add new mo ito. Sabi dito sa text 1, i-save mo yung sa ID num na fields, i-save mo yung nakalagay sa text 1. Sa L name or sa last name, lagay mo sa text 2. Sa F name in text 9. Dun sa pic, mismo ito, pic yan, di ba? Ang isa-save dyan is yung nakasave sa label for that caption. Okay, para saan yung dalawang quotation yun? Para yan, kahit blanco, masave niya. Okay? So, yan yun. So, naglagay lang tayo ng dot update dito. Tapos, naglagay rin tayo ng message box na data has been saved para malaman lang ating na-save, no? Then, close natin yung variable natin na RD. Ngayon, para mas matino ng konti, ganito. Gawin natin, kapag na-save na, yung text 1, mabla-blanco. Okay, copy-paste na lang natin to. Actually, isang kamay lang gumagana sa akin kasi hawak-hawak ko tong mic. Mahina yung pick-up niya, so dinikit ko na sa bibig ko. Okay, so yan. So, ibla-blanco natin. Kasama sa ibla-blanco natin, siyempre yung label 4 para malinis tignan. Okay. So, yan. Okay, so pag na-save siya, na-save sa database, okay, so linisin natin to. Delete record, okay? So, isa pa. Delete record. Okay, so walang laman yung database, okay? So, balik ako dito, no? So, ayan siya. Balik tayo dito sa may test 1. Okay. So, okay naman siya, no? Meron na siyang save profile, na-load na rin yung picture. So, subukan natin siya ngayong mag-save, okay? So, run ako, load ko yung picture, pinint ko yung load picture, lalabas ng dialog box. Try tayo maghanap ng picture na ilo-load, lahat ang picture ni Micaela, okay? Ang ID number na nalagay kay Micaela, halimbawa is 12345. Okay, lagay lang ako ng profile, halimbawa, Asuncion, ang spelling, yun. Tapos, Micaela Denise. Okay. Capitalize lang natin to. Okay. Pag sinave ko yung save profile, masisave lahat ng datas na to doon sa database natin. Okay. Sa profile folder natin o profile table natin. Sorry. And dapat mabla-blanco rin to lahat. Okay. Sasabihin, data has been saved. Okay. So, save ko, data has been saved, blanco lahat. Na-save na yung picture nun. Actually, yung path ng picture. Ngayon, yun yung saving. Paano naman yung retrieving? Okay? Ang retrieving ganito. Ano ba? Pag pinili ko yung search profile, okay? Kita nyo, blanco yan, di ba? So, kailangan meron tayong i-retrieve, no? So, halimbawa, pag tinype natin yung ID number dito, pag click ko ng load picture, malaload yung picture niya dito na nakasave, pati yung mga datas na nandito. So, ang kaninang ID number na nilagay ko is 12345. Pinindot ko yung load picture. Okay, imbis na kanina is magdo-load na yung picture, ngayon lahat ng data na nakasave sa database lalabas na. Kita nyo? Yan yung retrieve. Ito yung save part, ito yung retrieve part. So, nagawa na natin yung save part. Paano yung retrieve?
So, ito yung retrieve, no? Same din. Halos pareho yung mga object. Ang kaibahan lang yung dalawang buttons dito. Okay. Ito, imbis na load picture, palitan natin. Load profile. Para yung buong profile, hindi lang yung picture. So, gumawa ko ng parang search parameters na ang main criteria niya sa search niya is yung ID number. Pag tama yung ID number, hahanapin sa database. Tapos, ilo-load yung lahat ng information, pati yung picture. Okay? So, paano yun? Napakasimple lang. So, yung object, pare-pareho lang, ha? Una, ito. Nag-set tayo ng variable ulit. Sabi natin, buksan mo tong RD, which is a table. Sabi natin, select all from profile, where ID num, ito yung search criteria, is katumbas na nasa text 1. So, pag yung ID number na tinype mo sa text 1 is kapareho nung ID number na nakasave sa database, ang gagawin niya, i-load niya yung mga data papunta sa label 4. Ang maloload na data sa label 4 ay yung path ng picture na nakasave doon. Tapos sa text 2, yung last name. Sa text 9, yung first name. Pagkatapos nun, ilo-load yung image, okay, na nakasave sa path na nalagay natin sa label 4. Okay, sabi load picture, label 4. Yung label 4 is path. Ay makukuha ang picture doon, mapupunta sa image 1. Okay? So, try natin i-run to. So, ganun lang kasimpleng loading niya. Try natin ulit. Mag-save ulit tayo ng picture. Halimbawa. So, magsasave pa lang tayo. Mag-load pa lang ako. Okay. Kunin ko tong isa. Halimbawa, ang ID number na gagawin ko dito is 45678. Last name. Okay, Asuncion. Jason. Daming aso dito, no? Ibig sabihin, maraming tao. Okay, save ko. Pag save ko, data has been saved. Blanco. Okay. Load. Search profile tayo. Okay. So, pag nilagay ko yung ID number ko dito, 45678. At pinindot ko yung load picture ko yung lalabas, data ko rin lalabas. See? Palitan natin to. 1, 2, 3, 4, 5. Lalabas yung kay Micaela, picture ni Micaela. Okay? Simple. Mabilis. Hindi nahihirapang mag-load yung Visual Basic at yung computer. Bakit? Hindi na kasi natin kino-convert yung image sa binary or sa anything. Dire-diretso natin siyang nilo-load sa magitan ng path lang or yung destination kung saan nakasave yung picture. At pag sinave natin siya, ganun rin siya nire-retrieve. So, mas mabilis siya, okay? Ang downside lang nito, dapat siguraduhin mo na hindi mo maililipat yung location ng mga picture or yung picture mismo. Dahil hindi siya malilipat ng place. So, kung pang business naman talaga yung computer or talagang yun yung server mo, I don't think na mangyayari yun. Okay? Lalo na kung yung standalone computer, hindi mo talaga mangyayari na malilipat pa. Diba? Lalo na't mayroong mga trained na encoder na gagamit nun. So, pwede mong gamitin to sa pag-save ng profile ng estudyante. Gagawa ka ng student profile system. O sa empleyado, kailangan mag-save yung picture ng mga empleyado. So, ito. Hindi taxing para sa database. Kung gagawin mo man ng network, hindi rin magiging taxing sa network. Ibig sabihin, hindi mabibigatan yung network at mas magiging mabilis yung retrieving ng image. And I hope may natutunan kayo sa video tutorial na to. And again, gaya na lagi kong sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng mga teachers or mentor para mag-guide sa atin. Okay, hindi ito yung ultimate na kailangan lang nating malaman. Kailangan pa natin mag-aral ng mabuti at gumawa ng marami pang program. Minsan through experience rin kasi matututo ka. Yung education, yun yung tool. So experience, yun yung paggamit mo. Minsan magkakamali ka, okay lang yun. From that, matututo ka rin. And I hope sharing natin sa iba kung anong mga natutunan natin para pare-pareho tayong matuto. Diba? Muli, ako si Jason T. Asuncion at kita-kita tayo sa next video. Mabuhay and God bless.